just want a peaceful life with my son. Hindi ka magkakaroon ng peace. Para sa akin, sumuko ka na. At dahil natin ito sa tamang proseso, anak. And prove to them na hindi ka mamamatay tao. Ninong, nasa sila Rebecca at Billy? Hindi ko alam. Paggising ko, wala na sila eh. Delikado ang buhay ni Billy. Baka mamaya, patayin siya katulad ng ginawa kay Chloe. Makukulong po ba ang mami dahil sa ginawa niya kay Billy? Kung isusoli niya ng maayos si Billy, baka pwede ko pang mapakiusapan si Bernard na wag na siyang kasuhan. Tita Lyra, huwag niyong hayaang makulong si mami. Mamata ako. Mahal na mahal kita, anak. Hindi ko kayang saktan ka. Iuwi niyo na po kay Daddy. Your home is with me, Daddy. Dito ka lang sa tabi ko. Ayoko pa. Ako naman si Ninong natutulungan niya tayo sa paghahanap kay Rebe. Yun ay kung tutulong siya, Lyra. Anak pa rin niya si Rebecca. At apo niya si Billy. May tiwala ako kay Ninong Jerome. Ngayong alam niya na yung totoo, sigurado ako gagawin niya kung ano ang tama. I trust him as I trust you. Si Norma at si Jerome Padilla. Ano gusto niyong malaman tungkol sa kanila? Anything that would link them sa pagkamatay ng anak at apo namin. Bakit ba pumunta pa tayo rito kina Lyra? Kailangan ko tulong ni Lyra at ni Jerome. Akala ko naman, dahil madalas kayong magkasama, may balak ng balikan siya. Alam mo, matagal na kami wala ni Lyra. Kung mapunta siya sa iba o kay Jerome, wala na akong pakialam doon. Alam ko naman yun. Pero nasaktan ka pa rin nung nanggaling na mismo kay Bernard na wala na kayong chance dalawa. Pwede masama ba akong tao? Kasi ine-entertain ko si Jerome kahit na alam ko na si Bernard pa rin yung nasa isip ko. Wala sa tamang pag-iisip si Rebecca. Kaya niya napatay si Colleen. Pati anak ko, delegado lagay. Hindi ba inagaw mo yung bata? Ang tunay na anak ni Rebecca sa kanya? Indalisan mo ng karapatan. Ang anak niya, sarili niyang ina, ganun ba? Alam mo, ikaw rin ang may kasalanan ito. Pinalala mo ang sakit ni Becky. Kaya ikaw ang nagtulak kung bakit kinidnap ang sarili niyang anak. Siguradong matutuwa yung anak ko. Paborito niya kasi lahat yan. Ma'am, excuse po. May problema po sa card ni Ma'am. Oh. Ayan. Ma'am, sorry. Ayaw pong gumana. Eh, di subukan mo ulit. Ma'am, ayaw po talaga eh. Ito, subukan mo. Ma'am, decline po. Baka po may iba pa kayong card. Ano ba naman yan? Baka sira yung mga gamit nyo dito. O ito, subukan mo. Sorry po, ma'am. Ayaw talagang gumana eh. Wala pa rin? Ano, pinagkakaisahan nyo ba ako dito? Kung ayaw nyo akong pagbentahan, edi sabihin nyo sa iba ako bibili. Buwisit ng mga to? Kaya ano tinitingin nyo? Mga chismosa kayo? Ayusin mo. Sige, talaga. Ano yun? Ninong, kakausapin ko si Bernard. Papaliwanag ko sa kanya na hindi siya dapat nagagalit sa inyo. Lyra, palagay ko hindi na kailangan eh. Pareho man kami ng objective ni Bernard, pagdating sa apo ko, hindi pa rin kayo magkakasundo. Kapag nahanap natin si Rebecca at si Daryl, pwede bang ibahin ang desisyon ng korte? I-appeal ako? Tito, si Bernard na po ang foster parent ni Daryl. At ang chance niya na lang po para makuha kay Bernard si Daryl ay kung lilitaw ang totoong tatay ni Daryl. Kapag hindi siya lumitaw, big chance po na kay Bernard ipapadot ng DSWD si Daryl. Ninong, sana huwag magbagong isip niyo sa pagtulong sa paghanap namin kay Rebecca. She also needs our help. Lyra, no need to worry. Alam natin may problema si Becky, di ba? At si Daryl hindi siya safe kay Rebecca. Pero
We knew already na si Daryl lang ang chance ni Becky para gumaling kaagad. Without Daryl, I don't think na makakabangon pa ang kinakapatid mo. Alam ko dapat ginagalang ang matatanda. Pero to si Federico, kinonsinti niya si Rebecca eh. Kaya ngayon patay na si Colleen, tapos nawawala si Billy. Buti nakapagpigil ako kanina. Bernard, pero sabi ng mga pulis, nakikipag-cooperate naman daw talaga siya. Hindi ako titigilan ng mga yan hanggat hindi na nababawi si Billy. Sa'yo binigay ng DSWD si Billy. Yung tatay ni Billy na hanggang ngayon hindi nagpapakita, ang may habol sa kanya. Pero si Federico, si Rebecca, wala na. Sana nga. Oras na ma-rescue si Billy, aalis kami. Ilalayo ko siya. Hindi kami magkahiwalay. Kasalanan to ni Papa. Siya lang ang pwedeng mag-block ng mga credit cards ko. Chris, Paki. Miss, okay ka lang? Mukha ba akong okay? Sorry, nakita kita kasi sa grocery kanina eh. Ako nga pala may-ari nitong karinderya. Baka may gusto ka ibalot? Nagugutom ka ba? Oo eh. Gutom na kasi ako. Naku, ikaw pala yung may-ari nitong lugar. Oo. May kasama ka ba? Kasi kanina sa grocery, parang hindi pang isang tao lang yung pinapamili mo eh. Hindi. Ako lang. Mag-isa lang ako. Malakas lang talaga akong kumain. Sige, alika. Mamili ka. Kung anong gusto mo. Salamat ha. Kasi gutom na talaga ako Ano bang gusto mo dyan? Ano ba meron? Ayan, okay na to. Daryl, anak, buti naman nagising ka na. Nag-alala ako sa'yo. Kanina wala kang malay dun eh. O, sige na, kumain ka na. I'm sure gutom ka na. Sige na, kain na. Yan. Alam mo, kung lagi kang ganyan, magkakasundo tayong dalawa. Kung lagi kang makikinig kay Mommy, hindi tayo magkakaproblema. Sige na. Ubusin mo ang lahat ng yan, ha? Yung babae kasi tinulungan niya ako. Naawa siya sa akin dahil wala akong pagkain. Kaya ayan, binigyan niya tayo ng pagkain. Dahan-dahan lang, ha? Hindi, mahanap din natin to. Miss, sandali lang po. Magtatanong lang po ako. Nakita niyo po ba yung babaeng to? Kilala niyo po ba siya?
Ano nang balita tungkol sa paghahanap kina Rebecca? May nakapag-ID na sa dun sa Cavite. At papunta na kami doon ngayon. Sasama ko kami. Sige, sumunod kayo. Tara. Oh, sige. Bernard. Ngayon mo lang yata inilabas ang baril mo. Baka kailanganin ko eh. Kanino? Kay Rebecca? Emma, nakapatay na siya. Kung pinakailangan mamili, buhay niya o buhay ng anak ko. Hello? Hello, Bernard. Nakita na namin kung nasan si Rebecca. Ha? Saan? Sa Cavite. Itetext ko sa'yo kung saan tayo magkikita, ha? Sige, palis na rin kami. O, sige. Try, man. Si Tito Federico. Ninong, natagpuan na po namin kung nasan si Rebecca. O, sige po. Daryl? Daryl, anak, pasensya ka na. Noodles lang ang agahan natin, ha? Sasangla ko tong aking hikaw para magkapera tayo. Halika na, kain na tayo. Daryl? May balita na ba kay Billy? Ligtas ba siya? Hindi pa daw lumalabas ng bahay si Rebecca. Siguradong kasama niyang anak. This is so for the best. Dapat hindi na pinapunta dito si Federico na yan eh. Kakampi yan eh. Alam kong mali ang mga ginawa ni Becky. Pero nandito ako para tiyakin lang ang kaligtasan niya. Para naman makasigurado ako. You know, ako pa rin kasi ang nabudyok sa mga ginawa ni Becky eh. Sa mga ginawa niyang kasalanan. Alam mo na, di ba? Ninong, lahat tayo may pagkukulang kay Rebecca. Kahit ako, sa sobrang concern ko kay Billy noon, nakalimutan ko na siya. Hindi ko na siya napapansin. Lahat tayo, dapat alagaan natin siya ng mabuti. Lahat ng mga tao sa paligid niya. Sana naman, Lira, matapos na itong lahat ng ito sa araw na to. Para hindi na makagawa ng kasalanan si Becky. Paano na si Billy? Wait. Halika po, sundan natin sila. Ninong, si Bernard yan. Halika na. Daryl? Daryl? Boy, ka talagang bata ka, ha? Alam mo, ikaw? Talagang ginagalit mo ako, ano? Masay ka po. Ayaw mong sumunod, ha? Gusto mo masaktan, ha? Gusto mo masaktan? Halika dito, ha? Alam mo, ikaw bata ka. Ha? Ang hilig mong magsayang ng pagkain? Ha? Lahat na nang tinatapon mo. Pwes ngayon, magsawa ka, ha? Di ba gusto mo magsayang ng pagkain? Ano, ha? Gusto mo ba? Ha? Yan ang dapat sa'yo! Alam ko nandiyan ka sa loob! Sumuko ka na! Ibalik mo yung batang inibag mo! Rebecca, sumuko ka na! Pamilira! Anak, Becky! You need help! Ako lang ang mami mo. Mahimik ka! Balik mo si Billy! Sa akin ka. Hindi ka nila makukuha sa akin. Hindi ka nila pwedeng makuha sa akin. Sa akin ka na.
Patubayan mo na lang yan sa mga polis. Pangako, hindi nila pababayaan ang anak mo. Sige na. Lumuyo ko sa bata! Daryl! Saan niyo dadalhin ang anak ko? Daryl! Daryl, sandali! Sandali, saan niyo ako dadalhin? Billy! Ayos ka lang? Ha? Papa! Becky, anak. Papa! Becky. I'm so sorry. Kaya ako lang naman nagawa yun kasi kinukuha nila sa akin si Daryl eh. No, you don't have to say that. Lalo na wala pa ang bugado natin. Titiyakin ko sa'yo. Okay? Walang mangyayari sa'yo masama, ha? Okay? Tulungan kita kahit anong mangyari. Sige na, sige na, sige na, sige na. Okay. Billy, okay ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Kasama ko na po yung daddy ko. May na po ako. Bernard, sasakay ko muna siya sa sasakyan. Baka umapapadolo niya. Bernard, ngayong naibalik ng bata sa'yo, pwede bang huwag mo nang sampa ng car si Becky? Nakuha mo na ang sarili niyang anak, ang tunay na anak ni Becky. Pati kalayaan, kukunin mo pa ba? Ang ibig sabihin ni Ninong, kailangan ni Reb ng tulong. Hindi niya yun makukuha kung nakakulong siya. That's what I meant. Heinous crime and kidnapping. Kapag na-convict si Rebecca, habang buhay ang sentensya niya. Mapapasama nga kung makulong si Rebecca. Yung kidnapping, mapapagbigyan ko siya. Nasa uli naman yan ako sa akin eh. Pero yung pagpatay niya kay Colleen, kailangan pagbayaran niya yun. Hindi na pala ako kakasuhan ni Bernard eh. What am I still doing inside this jail? Kailangan harapin mo ang pagkamatay ni Colleen, anak. Eh di ba sinabi ko nga sa inyo, aksidente yung nangyari? It was either me or her. That's for the court to decide, Rebecca. Well, I told you, it was self-defense. Alam mo, papakasalanan mo lahat to eh. Kung hindi mo pinatalo yung custody battle ni Daryl, hindi na sana kinailangang bawiin ang anak ko sa akin. My God, anak. Ginawa namin ang lahat. The evidence was against you, anak. Kung sana hindi mo sinaktan si Daryl. No, you don't put this on me! Ikaw ang may kasalanan kung bakit ko napatay si Colleen. You made me a killer, Papa! Daddy, pwede niyo po bang samahan matulog? Natatakot po kasi ako eh. Baka agad pong dumating si Mami Rebecca. Sinakta ka ba ni Rebecca? Opo, Daddy. Lagi na po sisigawan.
Tapos po sabi niyo po sa akin, gagawin niyo po daw sa akin ang ginawa niyo po kay Tita Colleen. Kung hindi po daw ako mag-behave. Anak, huwag ka pag-alala. Nandito ang daddy. Puprotektahan kita. Paano po si Tita Colleen? Sabi po ni Mami Rebecca, wala na po daw si Tita Colleen. Paano pong wala? Patay na po ba siya? Sige na. Pahinga ka na. May pag-uusapan pa kami. Ha? Sige po. Nay po, Lolo. Yeah. Maupo po kayo, Attorney. Attorney. Ano? May naisip na kayong depensa sa kaso natin? Meron, pero baka hindi magustuhan ni Rebecca. Ano ba ito? Ano ba itong depensa ito? Temporary insanity. Tell her that she has to convince the doctor that she's mentally unstable. Federico, I know na ayaw ni Rebecca na tawagin siyang baliw. But this could be her only chance para hindi siya makulong. Okay, attorney. Meaning, kung ganun ang depensa natin, nangangahulugan na ma-confine siya sa mental institution. Ganun ba? Yes. Pero doon, you can use your influence and you can use your money para mabilis siya makawala. Unlike sa kulungan. I think I have no choice. Pero sana pumayag yung anak ko sa depensang gagawin natin yan. Alam mo, hindi naman talaga baliw si Rebecca. Dala lang talaga yun ang sakit niya. Kung magaling ang abogado na kukunin ni Tito Federico para kina Rebecca, yun ang i-insist niya. Kasi yun lang talagang lusot ni Rebecca para hindi siya makulong. Alam mo, isa ako sa may mga may gawa nito eh. Kung hindi ko tinulungan si Bernard na makuha si Billy, di sana... Ginawa mo lang kung anong dapat mong gawin, Lira. Wala kang dapat pagsisihin sa mga ginawa mo. Besides, mas deserving naman na mapunta si Billy kay Bernard kaysa kay Rebecca eh. Bakit? Wala, nakakapanibago lang. Kasi pinagtatanggol mo si Bernard ngayon, hindi na ako sanay. Kasi alam ko na mabuting tao si Bernard. He's a good father to Billy. Pero higit pa sa lahat, alam ko na hindi ko na siya karibal sa puso mo. Jerome. Good night, Lira. Good night. Good night. Kapag inamin kong baliw ako, mas mawawalan ako ng tsansang makuha si Daryl. Well, let him prove na self-defense ang ginawa ko. Kaya ako napatay si Colleen. Si Jerome ang huling nakausap ng napatay na investigator. I'm telling you, pinatay ni Jerome si Albert para hindi lumabas ang totoo. Papa, parang ang bilis naman atang na schedule ng arraignment ko. We are not going to the court na. No! No! No, Papa, don't do this to me. Hindi ako baliw! Hindi ako baliw! No, don't do this to me! welfare na! That's 10 million pesos. And what is this for? Yan ay bayad para bawiin si Daryl sa umumpon sa kanya.